Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At kung gusto mong magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia at kung balak mo mag-housekeeping dito mga kabs, ibahagi ko sa inyo ang buhay at saya ng pagiging housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ang totoong karanasan mga kabs na may lungkot at saya mga kabs. Kaya panoorin mo ito mga kabs hanggang dulo ang video na ito para malaman mo mga kabs ang lungkot at saya bilang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Kaya ko ibahagi sa inyo ito mga kabs dahil ang pagiging OFW at pangingibang bansa ay hindi lang puro saya mga kabs. Mga nakita nyo sa social media, puro picture dito, kainan doon. Hindi lang ganun mga kabs ang buhay OFW at magtatrabaho sa ibang bansa mga kabs. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo mga kabs ang hirap at saya bilang OFW sa totoong karanasan mga kabs bilang housekeeping dito sa ibang bansa sa Saudi Arabia mga kabs. Mga kabs, unahin natin ang hirap mga kabs bago ang saya. So paliwanag natin mga kabs anong mga mahirap na trabaho, anong mga mabigat na trabaho dito mga kabs kadalasan, at yun mga kabs ay naranasan ko sa totoong buhay bilang housekeeping o cleaner dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. At ang una dyan mga kabs ay ang mabigat na trabaho. Oo mga kabs, minsan dito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa mga kabs, mabigat ang mga trabaho. Alam nyo kung bakit mga kabs? Dahil kung ikaw ay cleaner mga kabs, marami kang lilinisan na mga clinic or kwarto mga kabs kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa isang housekeeping department mga kabs. At kailangan mga kabs tapusin mo ito sa takdang oras. Minsan mga kabs may oras dito ang paglilinis. Kasi kailangan tapusin para papasok na naman ang isang pasyente mga kabs sa isang kwarto. At halimbawa mga kabs, lalabas ang isang pasyente. Pagkatapos ng mga kabs, lilinisin nyo agad. Yan, mabilisan nyo mga kabs dahil papasok na naman ang panibagong pasyente. Ganon mga kabs, minsan mabigat kasi maghahabol ka sa oras mga kabs. Pangalawa mga kabs, mahaba ang oras sa pagtatayo at paglalakad. Yes mga kabs, totoo yan. Mahaba talaga ang oras dito mga kabs dahil 12 hours ang duty kadalasan dito mga kabs. Pero meron din mga kumpanya mga kabs na 8 hours. Meron din mga kumpanya na 10 hours sila. Pero ang pinakamahabang duty dito mga kabs ay 12 hours kadalasan mangyayari mga kabs na duty na yan ay sa hospital mga kabs. Halimbawa sa paglalakad mga kabs, magdadasmap ka sa hallway, talagang pabalik-balik ka mga kabs kasi dito maalikabok ang area mga kabs. At saka sa pagtatayo naman mga kabs, minsan naghihintay ka ng kung kailan matapos yung pasyente at doon ka lang, nakaabang ka lang mga kabs. Yun ang mahabang paglalakad at saka pagtatayo mga kabs. Pangatlo mga kabs, mainit ang panahon. Yes mga kabs, dito sa Saudi Arabia talagang mainit ang panahon dito mga kabs. Pero wala naman problema sa ating mga cleaner at housekeeping dahil nasa loob naman tayo ng aircon. Naka-aircon lagi dito ang mga trabaho mga kabs. Hindi pwedeng walang aircon dito dahil sobrang init dito mga kabs. Ang problema lang mga kabs, kapag naglinis kayo outdoor, halimbawa sa mga parking, sa basement mga kabs, talagang mainit doon mga kabs. Kaya magtiis ka talaga, tiisin mo talaga yung oras na naglinis kayo sa labas o sa basement man mga kabs. Pang-apat mga kabs, pressure sa trabaho. Yes mga kabs, minsan dito pressure mga kabs, lalo na sa ospital mga kabs. Kapag yun ang tinatawag nila mga kabs na may inspection, may mga sibahe, may mga GCI mga kabs, kailangan linis lahat ng sulok mga kabs. At saka linggo lang ang isang paglilinis mga kabs. Isang linggo lang mga kabs, kailangan malinis na kagad kasi sunod na mga may inspection na mga kabs. Yun ang mga pressure sa trabaho mga kabs. At kailangan ang detalye mga kabs sa paglilinis maayos na maayos mga kabs. Hindi pwedeng basta-basta lang mga kabs. Panglima natin mga kabs ay pakikitungo sa ibang tao mga kabs. Halimbawa mga kabs, iba-iba mga tao dito mga kabs. May mga Indian, Nepal, Bangladesh at mga Nigerian. Klase-klase mga tao dito mga kabs. At kung ikaw nagtrabaho sa isang hospital, iba-ibang mga tao rin ang ma-encounter mo, iba-ibang pasyente ang ma-encounter mo mga kabs. Kaya kailangan marunong ka makitungo, respeto mga kabs sa mga iba-ibang lahi o mga nationality mga kabs. Yun ang mahirap mga kabs. At ito pa mga kabs, kailangan marunong ka rin makitungo sa iyong supervisor, mga katrabaho. Kailangan marunong ka mag-adjust mga kabs, habaan mo yung pasensya mo mga kabs. Kasi kung hindi mo habaan mga kabs, malamang mapatrouble ka. Kailangan adjust talaga mga kabs para lang sa iyong pamilya at para makaipon dito sa bansang Saudi Arabia. Pang-anim mga kabs, malayo sa pamilya. Yes mga kabs, talagang malayo tayo sa pamilya natin. Kailangan tayong magtiis dito ng 2 taon. Kasi 2 taon ang kontrata natin mga kabs. Maranasan natin mga kabs na wala tayo sa birthday ng anak natin, sa piyesta ng barangay nyo, sa mga okasyon mga kabs, Pasko at bagong taon mga kabs. Wala ka doon sa iyong pamilya. Kaya
yung tinatawag mga kabs na malayo sa pamilya mga kabs. Pero kailangan mo magtiis mga kabs para sa iyong pangarap at future ng iyong pamilya. Yun ang hirap ng pagiging housekeeping dito sa ibang bansa. Pangpito mga kabs, kailangan malakas ang katawan. Yes mga kabs, kailangan malakas lagi yung katawan. Kasi dito mga kabs, wala kang ibang gagawin kundi trabaho, bahay, trabaho, bahay. Kailangan mo mag-vitamins mga kabs kung maaari. At kailangan mo kumain ng mga masustansya kasi araw-araw bakbakan sa trabaho. Pero may day off naman sa isang linggo mga kabs, isang beses. Pero kailangan mo pa rin ng lakas ng katawan. Dahil dito, hindi pwedeng mag-absent. Kung mag-absent ka man mga kabs, may mga kumpanya na pag nag-absent ka, without excuse mga kabs, cut salary ang maranasan mo mga kabs. So magkano cut salary dito mga kabs? 60 real. Kung i-convert mo sa piso yan mga kabs, ay nasa 800 pesos mga kabs kapag nakaltasan ka, di sayang naman, di ba? At kailangan din malakas ang katawan mo mga kabs sa pagbubuhat ng mga materialis ng housekeeping, mga supply ng housekeeping, at pagtutulak ng mga cart mga kabs kung ikaw naman ay naatasan na maging garbage collector. Pangwalo mga kabs, may duty sa holiday o weekends. Minsan mga kabs, ang mga holiday dito, kung napili ka na yung supervisor na mag-duty during holidays mga kabs, ay kailangan mo mag-duty dahil yon ang naka-schedule sa'yo. Hindi ka pwedeng humindi mga kabs. Kung humindi ka man, kausapin mo yung supervisor mo na, sir, ayaw kong mag-duty dahil ganito, ganyan. Kailangan mong magpaliwanag. Pero minsan mga kabs, may duty ka talaga sa holiday o weekends. Pero huwag ka mag-alala mga kabs dahil double pay naman yun. Bayad na bayad yun mga kabs dito. May extra na kang overtime ngayon mga kabs, may papadala ka na sa Pilipinas or may pambili ka na ng mga gadgets kung pagsweldo mo mga kabs. So yun ang 8 dahilan mga kabs sa pagiging hirap sa housekeeping o cleaner dito sa bansang Saudi Arabia. Mga kabs, babanggitin natin ang pagiging masaya bilang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Kung may lungkot, may saya din mga kabs, di ba? So, ang pagiging masaya bilang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs ay ang una, maganda ang sweldo kumpara mo sa Pilipinas. Yes, totoo naman talaga yan mga kabs. Dito mga kabs, maganda ang sweldo kumpara natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas mga kabs, hindi natin minamaliit ang Pilipinas, hindi ko minamaliit ang Pilipinas dahil nag-housekeeping din ako sa Pilipinas sa loob ng 12 years din mga kabs. Bago ako pumunta dito sa bansang Saudi Arabia, pero tamang-tama lang talaga ang kita mga kabs at wala halos maipon mga kabs. Kaya ikumpara mo sa sweldo sa Pilipinas at dito, mas mabuti pa rin dito mga kabs. Pangalawang magiging masaya mga kabs ay ang makatipid ka sa renta mga kabs ng bahay. Yes mga kabs, sa Manila mga kabs kapag nagtrabaho ka, kailangan mag-upa ng bahay, pamasahe. Yan, hindi ka talaga makaipon mga kabs. Pero dito mga kabs, makatipid ka dahil libre ang renta ng bahay mga kabs, kuryente, tubig. Libre yan dito mga kabs. Automatic yan mga kabs kapag ikay nagtrabaho dito. Pangatlo mga kabs, libre ang pagkain. Pero mga kabs, wait lang ha. Minsan may mga kumpanya na libre ang pagkain. Minsan naman mga kumpanyang hindi libre ng pagkain. Pero ang ma-assure ko lang sa inyo dito mga kabs ay may food allowance ang bawat kumpanya dito na 300 real mga kabs para sa buong isang buwan at isasama yan mga kabs sa iyong sweldo. Yan ang tinatawag mga kabs na food allowance mga kabs. Libre po yan galing sa kumpanya buwan-buwan. Pang-apat mga kabs, kaya ka maging masaya dahil makakaipon ka para sa iyong pamilya. Yes mga kabs, dito talaga mga kabs. Posibleng hindi ka makaipon. At kailangan din magtipid-tipid mga kabs para rin makaipon para sa iyong pamilya. Kaya naman marami mga Pilipino mga kabs dito sa bansang Saudi Arabia nagtatrabaho dahil at nagtitiis mga kabs dahil gusto nilang makaipon, makaahon sa kahirapan at makatulong sa pamilya mga kabs. Panglima mga kabs, pagiging disiplinado. Yes mga kabs, dito hindi pwede bara-bara ka lang dahil may mga batas na sinusunod dito mga kabs ang Saudi Arabia at mga palisiya mga kabs. Kaya pagdating mo dito, magiging disiplinado ka sa mga kultura at mga trabaho mga kabs. Minsan mahigpit sa trabaho, kailangan tapusin mo tong ganito, kailangan i-maintain mo tong ganito. Kaya madisiplina talaga ang iyong sarili mga kabs at merong konting pagbabago mga kabs sa iyong pag-uugali. Pang-anim mga kabs ay ang may pagkakataong ma-promote ka sa isang trabaho. Yes mga kabs, totoo yan. Dito mga kabs, madali kang ma-promote, lalo na pag nakitaan ka na
marunong at masipag ka mga kabs, ay ma-promote ka bilang, halimbawa, housekeeping ka mga kabs, ma-promote ka bilang team leader. Pagkatapos ng team leader mga kabs, ay ma-promote ka bilang supervisor. Marami ng mga Pilipino dito mga kabs nag-umpisa sa housekeeping hanggang naging supervisor sila mga kabs, ay malaking tulong yan para sa'yo. Dahil kung mag-apply ka naman sa ibang kumpanya, yun na yung posisyon na dadalhin mo paglabas mo dito mga kabs. Ang pangpito natin mga kabs ay ang nakapag-aral ka ng bagong training skills. Halimbawa mga kabs, dito matutunan ang iba't ibang klase ng chemical. Dito matutunan paano gamitin ang chemical. Dito matutunan mga kabs, paano gamitin ang mga makina at equipment gaya ng mga polisher, mga malalaking carpet shampoo machine, mga sweeper machine mga kabs. Yes mga kabs, dito ko natutunan paano gumamit ng carpet shampoo, paano gumamit ng sweeper machine. Yan mga kabs, mga equipment ng housekeeping mga kabs, matutunan mo yan dito mga kabs kapag nandito ka na. Pangwalo natin mga kabs ay mas lumawak ang iyong work experience mga kabs. Yes mga kabs, kapag nandito ka magtrabaho sa Saudi Arabia, hindi lang Saudi Arabia, kung sa iba-ibang bansa mga kabs, mas lalawak pa ang iyong work experience mga kabs. At paglabas mo dito mga kabs, pwede mong gamitin, mag-apply ka ng mga barko, mag-apply ka sa Canada, mag-apply ka sa Europe. Ang experience mo mga kabs dito mga kabs, talagang dala-dala mo na yan pag alis mo dito sa Saudi Arabia o paglabas mo dito sa iyong kumpanya mga kabs. At pang-siyam natin mga kabs, ito yung pinakamasaya talaga, mabili mo ang gusto mo. Yes mga kabs, kapag nandito ka na, makabili ka na ng mga Nike shoes. Madaling bilhin dito yung mga kabs, lalo na yung mga gadget, iPhone 17. Ayan mga kabs, madaling bilhin dito sa Saudi Arabia mga kabs. Hulog-hulugan pwede mga kabs dito kasi may forgives dito. Tinatawag nila mga kabs na tabi. Yan, madali mong bilhin dito yung mga gadget, mga Nike, mga sombrero na ganito mga kabs, mga polo na gusto mo. Pero wag naman sumobra mga kabs, magtira ka para sa ipon mo. Kasi mamaya, luho ka ng luho pag uwi mo, pagkatapos na yung kontrata mga kabs, ano na lang iuwi mo sa pamilya, wala na. Kaya limit din mga kabs. Kahit mabili mo ang gusto mo, pero kailangan may limit lang mga kabs. Ang pang-sampu natin mga kabs at panghuli, makapadala sa pamilya. Yes mga kabs, yan ang pinakamasaya na time at araw sa sweldo na makapadala ka sa iyong pamilya at ang iyong pamilya naman makakain ng masarap sa Pilipinas. Maka-Jollibee at mang-inasal ang iyong pamilya. So, masarap sa pakiramdam mga kabs na makita mo sila sa picture lang at sa video call na kumakain sa mang-inasal at napakain mo sila ng masarap mga kabs. So yun mga kabs, ang hirap at saya ng pagiging housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Mga kabs, para sa mga bagong aspiring na gusto mag-apply ng housekeeping papunta sa Saudi Arabia at hindi lang dito sa Saudi Arabia mga kabs, sa ibang bansa, paano pumasa sa interview, mga techniques mga kabs, mga idea mga kabs, sa mga interview mga kabs kung paano pumasa, hanapin nyo lang mga kabs ang channel natin na Kabos na Vlogger. May mga video doon ako mga kabs at matutunan nyo mga kabs kahit paano, may mga idea kayo makukuha mga kabs. Ito ang masasabi ko sa inyo mga kabs, kung masipag ka, matyaga, responsable at desidido sa iyong pag-apply bilang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia, ay maabot mo ang gusto mong pangarap na maging housekeeping dito at matupad ang iyong mga pangarap mga kabs. Pero sa kabila ng lahat, kailangan mo magtyaga at magtiis talaga mga kabs dahil yan ang kalidad at realidad mga kabs bilang isang Pilipino, OFW at mangingibang bansa mga kabs. Nandun yung hirap at saya. Minsan pa nga mga kabs, nandun yung luha. At bago magtapos ang ating video mga kabs, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood mga kabs hanggang dulo. Ako si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Magkita-kita tayo sunod ng mga video mga kabs.